Okay guys, so papunta na kami ng Baguio. So go, sunod lang kayo. Thank you Lord, ingatan niyo po kami Lord, hindi po kami pabayaan, hindi po kami sa ano makapahamakan Lord, ingatan niyo po yung bawat isa. Okay guys, ito is yung biyahe namin to Baguio is galing kami ng Valenzuela, Shenty, Fortune 2. Okay, so from our location, 200 kilometers siya. So ganun siya kalayo. So using Honda ADV, may kasama tayong Aerox, Click 125 and Click 160. And itong biyahe namin na to is parang kailan lang namin to pinagplanuhan. So ano lang kami doon, one night, tapos kinabukasan uwi rin kami. Sobrang exciting nitong biyahe na to kasi kasama ko yung asawa ko tsaka yung team ko, and hopefully enjoy guys watching. Okay, so nauna sa amin si Apaps. Sige na tayo nakita yung naka-jacket na itim. Tapos sinahan natin si Apaps na niya naka-jacket na itim. So muli natin. Hindi na namin nakita gumilid, pero nakagilid tayo. Wala talaga, ataw pa rin siya. So wait pa. Pa! Kaya akala niya ikaw yan, oh. Kaya nga, payat yan pa ito. Pa! Akala mo pa yun ako? Ayun, akala niya kasi yung nag-hazard na yun kasi usually nag-hazard ako pag malayo na. So, akala niya yun. Ay, so, giginto. So, tinataasan na nila yung, ayan. Kasi nga, lagi nga dito baha. Ayan. Ewan ko, baka nagrarag. Pero ito kasi tinataasan na yan. Kasi nga, lagi nga dito baha. Giginto, guys. Okay, papagas muna kami. Ano ba ako? Natural. Ayan. Puta si Boss Bert, oh. Boss Ponky. Si Papa, yan. Akala mo ako Ito si Kenneth. Gamit ang ating 160. Yan. Ano? Bakit? Paano kaya papagas natin dito? So, kailangan ito is yung lalagyan na ito galing to sa NMAX. So, pero kasya. So, tanggalin natin. Hawakan mo nga, Ten. Hawakan mo nga ito saglit. Ito na nga, Bi. Mag-jacket ako. Hawakan mo lang saglit. Oo. Baliw ka, bawal diesel. Ayaw. Okay na? Okay na yun. Oo. Bakit? Oo. Gano'n ba sir? Full tank. Yan. Ulit na po. Sige. So mali pala yung nailagay ko kanina, puting na yan. Kaya pala 3 hours lang kasi siguro big bike yung nailagay ko. Ayun na 3 hours. Pero pinapadaan niya kami ng NLEX. Pero motor siya. So ba't ganon? Nakamotor naman siya tin eh, oh. Mga big bike yan. Tanga, walang big bike, sasakyan, motor, tren, chawok. Sige, start mo. Hey,
Ayan o. Okay, malolos. Malumpit na palit. Dito, tignan mo. Pakita naman. Magkano lahat kaya? Magkano? Yung kay Papa din. 309. Yung kay Papa din. Oo. Diretso, pwede ba diretso na ron? Kano yung tasa? Sorry. Ayan. Paano mo nabigay ito? Sige, pati ito isa. Bro, pakilagyan mo na rin yan, bro. Tinan mo na, lagay mo na rin. Nakakatanggap ka? Go. Dali na kita ka boss, pero hindi nyo te. Oo. Narinig mo ako te. Try mo nga po yung... No. Dito, dito. Malayo. Okay yun. Narinig Yeah, busog ako tiya. Wait lang. Palang lalayo kay kuya to. Parang hindi tayo nagkakawatak-watak. Yes, man. May kasunod na sila eh. Tirahin mo ng tirahin. Tayo nila lumaki kaya hindi ka makakante. Si... Dinadaanan dito yung yung ano eh. Sarap. Ayan. So, wala naman kami nakita na MacArthur Highway. Yan, Canon. So, Kaya may dala akong gitan dito. okay, wala. Okay, so 3 hours from dito sa location namin. Wala ba kami yan? Punta rito. Okay. Punta rito. Eh, ba't ganito? Pabalik. Pabera mo. 309 plus 160. Kakain na po. Uy, pinopay ba ito natin? Ay, may Wow, yung dalawa yan. Ayun na nga guys, pumasok na kami ng Bulacan. So dito medyo ingat lang kayo sa pagmamaneho kasi talagang sobrang daming lubak. Well, marami kasi mga ginagawang kalsada. Ay, go, 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 go. Okay, yan na. Pampanga na guys. Pampanga. Welcome to Pampanga. Netong King Kelly. Atong Kelly. Okay, itong biyahe pala namin na is Sunday. Grabe, sobrang luwag ng kalsada. Halos kami lang ang bumibiyahe. Sobrang alwan, walang truck, wala masyadong mga kasabay. Sobrang sarap ng biyahe na to, dire-diretso lang kami. Itong lugar na to nadaanan namin, sobrang ganda ng mga puno na nasa gilid. Parang nasa ibang bansa. This is along Pampanga, alam ko eh. Pero maganda talaga siya as in. Okay, dito we're entering na ng Angeles, Pampanga. Kaya kung mapapansin nyo, wala, sobrang luwag ng kalsada. Yan, diretso lang kami dyan. Tapos alam mo yun, walang traffic, wala kang masyadong kasabay ng mga truck. Ayan, no? Sobrang ganda ng biyahe namin dyan. Diretso lang. Pala namin si Cardo. Cardo ng Valenzuela. Automatic kayo yan. Oo. Kaya muna. Pahinga, pahinga. Stretching. Stretching muna. Pahinga muna. Ito po mga pormahan ni Boss Ponky.
Ayan guys, tinan nyo yung kalsada, sobrang luwag talaga namang nako. Sa lahat ng mga riders talaga, alam niyo yung feeling na walang hassle sa kalsada. Kaya ako linggo pinili talaga namin na bumiyahe, sobrang luwag hanggang Tarlac. Kaya kung may pansin nyo dyan, tinan nyo as we enter yung lungsod ng Tarlac, tinan nyo sobrang luwag ng kalsada, walang kahasel-hasel, dire-diretso ka lang hanggang Paniki. Tinan nyo sobrang luwag ng kalsada, di ba? Pag lang mga weekdays na kawawa kayo dyan. So, second gasoline. Pero tayo hindi pa. Marami pa tayo. Ayan. Dami pa. Sa laki ba naman ng tangke na itong ATV na Teo ka na lang. Sobrang haba talaga ng Tarlac. Ayan. Sobrang haba ng Tarlac. Yan guys, sa sobrang haba ng Tarlac, ito lang talaga yung stretch ng biyahe namin na talagang grabe, sobrang nakakaumay. Narating mo na yung dulo, pagdating ng dulo na naman, talagang putik na yan, talagang umay talaga. Eh wala, chill ride lang tayo kasi mayroon tayong kasamang asawa na syempre yun yung brake ko sa likod, hindi tayo pwedeng sumobra. Pag sumobra tayo ng speed, meron na akong sariling brake dun sa likod. Pag hindi batok, kurot. May nasirap lang, kawawa naman. Kawawa naman. Huwag yung galawin, bro. Grabe, trangkuhan na itong mga to. Ayan, 40, 50. Ayan, 50. Ibay. Okay, so nasa Kinon Road na kami nitong time na to and grabe, sobrang ganda ng view. Talagang mind-blowing. So kung nakamotor kayo, sobrang ma-appreciate nyo yung nature. Well, okay lang din ako nasasakyan, pero kasi kami nakamotor kami, talagang kitang-kita namin dito yung ganda ng view. So chillax lang yung speed, hindi kami masyado nagmamadali kasi gusto naming alam mo yun, i-take yung time para makita namin yung nature, kasi ito yung purpose naman ng biyahe. Alam mo yun, yung enjoy mo yung adventure, yung biyahe, yung view. So hindi lang pwede magmabilis kasi nasa likuran ko yung personal brake ko eh. Ayan, talagang kung makapansin nyo sa gilid, sobrang ganda talaga ng mga bundok. Pero yung pag-akit namin na to dyan is hindi pa masyado malamig dyan kasi tirik din yung araw, and we expect na siguro pag-akit namin ang ganda sa Lion's Head, doon namin ma-experience yung lamig. Pero kasi dito pag-akyat pa lang kami dyan, hindi pa masyadong malamig. Well, may nakausap kaming taxi driver dyan noon na sabi nila yung peak daw talaga ng lamig is if tagtunaw na sa Korea. That is March, sabi nila ganyan. Ewan ko if I'm wrong, February, March, mga ganyan daw. December medyo chill lang din, lamig na yun, pero talagang yung February to March daw yata, basta tagtunaw sa Korea, yun daw talaga yung pinakamalamig sa Baguio. Yun yung month na malamig sa Baguio, talagang the best daw yung ganong month. Anyways, dito is yung biyahe namin na to, nagdala na lang kami ng pagkain namin. Nagluto kami adobo, chop suey, tapos mga dilata, kanin, para pagdating namin doon sa transient, kakain na lang kami. So hindi na kami, alam mo yun, hindi na kami yung kumakain sa mga restaurant kasi gastos pa yun. So talagang parang inisip namin na mas maganda magbaon na lang kami ng pagkain. So mas tipid yun. So yung transient namin is 1,900 one night. Check-in kami ng 2 pero pinayagan kami ng mas maaga mag-check-in. So kinabukasan dapat ang out pa namin 6 pero 4 nag-out na kami kasi syempre marami pang
gagawin sa shop. So mas priority namin yun. Pero kung explore namin to, well, putik na yan. Kulang dito 3 days sa amin kasi mas gusto namin pumunta ng Sagada. Well, susunod na yun. Pero itong trip na to is for them to experience kasi kami nakailang punta na kami dito. Alam mo yun, motor sasakyan na experience, so we want them to experience yung nakamotor na rides yan para naman na alam mo yun ma-enjoy nila yung biyahe habang nakamotor, tapos habang bata pa sila ma-experience nila yung mga ganitong journey. The best talaga ang pag-akit ng Cordillera at saka ng Benguet. Nga pala, pag-aakit pala kayo ng Cannon Road, for me mas mabilis talaga to tsaka mas safe kasi mulang truck, karamihan lang na bumibiyahe dito is puro mga private. So sa kabila napakadami talagang truck doon, tapos ang daming mga public utility vehicle na kasabay mo kasi yun lang yung access para makadaan sila papuntang Baguio. Well, itong Cannon Road talaga okay matakot. There are few na matataas lang pero kayang-kaya. So sa mga nakamotor, sasakyan, ano lang naman to, panis na panis to sa inyo. Huwag kayo matakot. Kasi yung ibang mga kaibigan ko, customers ko, well, sabi nila nakatakot daw duman dito pero hindi. Isa to sa pinakamagandang madadaanan nyo papuntang Baguio at saka pinakamabilis, and yung view talaga namang nako po, Diyos mio, marimar talaga, ang ganda ng view. And advice ko lang doon sa mga aakitin dito na marami dito ngayong mga one way, so ingat kayo dyan kasi maraming mga sharing ng kalsada wherein ginagawa yung kabila tapos mag-share kayo sa isang kalsada, so bigayan. So hintayin nyo muna yung mga spotter na magbigay sa inyo ng go signal bago kayo pumasok kasi delikado. As in, madami kayong makakasabay tulad nyan. Kung mapapansin nyo, tinan nyo, may mga bato sa gilid, so walang barrier yan, bigayan lang. So wag kayong masyadong mabilis. So lagi kayong focus, ingat kayo dun sa mga madadaanan yung kalsada. And madami din pala ditong mga basang kalsada kasi galing yung tubig dun sa bundok. So free flow lang yun, ingatan nyo rin yan, sobrang daming mga basang kalsada rito. Tapos yung mga alam mo yung mga nalalaglag na mga lupa dun sa gilid na hindi pa nalalagyan ng ng harness para dun sa mga falling debris, madami din dyan. So yun isa sa mga iniingatan namin para maiwasan mo yung slide. And marami rin ditong mga hard curves. Taktehan na yan. Tulad si kuya, ewan ko, lokal yata yan dito pero bilis niya talaga magmaneho. Kami wala, chill lang kami. Alam mo na, pagkasama mo asawa mo, chill ka lang kasi pag hindi, bugbog sarado ka sa likod. Yan, natin na yung gilid yan, maraming mga ganyan. So ingat kayo sa mga madadaanan nyo. Pwede na yan. Hindi naman mawawala yan. Ako na kung dadala. Sige, bit-bitin mo na. Pwede ko na mag-dito sa kama. Sige yan. Hindi tayo dito sa may diplomat. Yung juguts. Tanans. Ayaw mo ito picture ni Papa, baka may umakbay daw sa kanya. Wala eh. Ito na naman po tayo sa diplomat. Hinahanap na naman po tayo ng ating kaibigang espiritu. No. Ayun yung lobo. Oh wow. Hala siya. Ayan. Meron na naman
po yung malaking multo. Ayan. Pabili. Dekorasyon. Dahil kasi tao. Slim. Mas nakakano yung dun sa ano, sa Bataan Museum. O ngayon. Te. Iyan naman. Nakauwi din sa wakas. Wasted na wasted. So dito kami nag-lunch. Ito yung aming transient. Ang laki. Boom! Hindi, mamaya ako mag-iwas. Lahat ni ate. 1 quarts, 2 quarts. Okay, merong... Ayan. Ganda na yan. Toothpaste. Malaki. Ito po. Utang ina. Okay lang, sanay ka namang di mag-toothbrush. Malaking illegal mo mong toothpaste. Boom! May Colgate. Oh, yun o. Na. Mag-block ha? Yaon. Lala, si Teyong, bilis dito umakyat. Ano ba ito? Tanawang Village. Yan, tingnan natin pa kung ano yung meron dyan. Bakit? Ano nakalagay? Clinton. Clinton ba? Para sa Ano ba yung ano? May sungay ng usa? Yung... Ay, ang tanong na, mo. ano? Ate, meron daw kayo sungay na usa? May hugot to ah. Ganda ito yung mamulok. Malupit. Iba-iba ba? Ay, iba-iba ang ano. Tsaka may ano, Gumawa. alam mo, pag sa gabi siguro may ilaw yan. Gawin dada. Nakagulot naman to. Ito malupit. Meron o wala. Ang gusto man yun. Ano ba yung ano? May sungay ng usa? Yung... Ay, ang sipsip tanong na, mo. ano? Ate, meron daw kayo sungay na usa? Oh, lumapit ka pa ha! Dapat din naman siya. Alis tayo dito ah. Saka sa akin. Sayong piso dun ha.
Okay, pagkagaling nga pala namin ng Tanawang Village, umuwi kami ng transient. So, para makapagpahinga kasi wala pa kaming pahinga dyan. So, ang plano namin is mamayang gabi, yun, punta kami ng night market. And then, meron kasi din dong mga bilihan na maraming pagkain, tingin-tingin ka, ayan, gagala namin sila. So, dito, we advise kapag alam mo yun, maggagala kayo ng Baguio City, we advise na gamitin nyo is Google Maps. Kasi may mga daanan dito na, lalo na sa Session Road, bawal ang motor. And then, weekdays, and di ko lang alam kung pati Saturday, meron kasi silang coding ng motor. So, doon sa mga previous na mga napapanood namin mga nagvo-vlog na galing na dito ng mga nakamotor, so nahuli sila, galing sila ng Session Road, or di sila galing, kumbaga dumaan sila ron gamit yung motor. Okay, so ngayon kami, ang ginawa namin is gumamit kami ng Google Maps kasi yun daw yung magandang gamitin kasi updated siya, so hindi kanya idadaan doon sa mga lugar na bawal ang motor. So itong araw na to is Sunday, so wala silang coding. Kung dito sa atin sa Manila, meron silang coding na sasakyan and walang motor, doon meron silang coding. So linggo wala naman, so ligtas tayo dyan. So itong mga dinaanan namin ngayon na to is sobrang dulas, sobrang tarik, tapos may mga blind curves talaga na medyo alanganin talaga pag hindi ka marunong tulad nyan. So kailangan naming umikot ng medyo malayo para lang makapasok ka doon kasi marami nag-u-turn, so delikado talaga siya. So again guys, payo ko talaga gumamit kayo ng Google Maps kung maggagala kayo doon. So ang ano kasi namin, iniiwasan kasi namin is yung aberya, tsaka yung syempre pag nahuli ka dagdag gastos na naman yun. So yun lang yung iniiwasan namin. So maganda na talaga yung pinag-aralan muna namin yung mga rules and regulations bago kami pumunta. So hindi pwedeng basta na lang kayo banat ng alam mo, punta ka doon tapos hindi mo alam yung rules and regulations, mahuhuli ka talaga. So talaga to tinaw namin. Sunday wala, kaya maayos yung biyahe namin. Pero gabi naglakad na lang kami kasi 1 kilometer na lang kami from transient papunta ng night market. Nilakad na lang namin, pero pabalik nagtaxi na kami kasi maulan, and si Apaps di na kayang maglakad pabalik kasi nga may mga matatarik na, tapos maambon pa, so delikado. Mura lang naman yung taxi, so tsaka ginawa namin sa taxi, hindi kami pumapara, nagbubuk kami sa Grab. Kaya pagdating dun sa may mismong station, alam na namin kagad na sasakay kami kasi iba dun pumapara lang, hirap sumakay dahil pa namang mga nagtataxi dun. So talagang gumamit kami ng Grab, yan ang lagi niyong tatandaan. So ngayon yung mga bumibiyahe papuntang Baguio, mas maganda siguro kung minsan maglakad ka tapos minsan magtaxi ka kasi alam mo yun, ma-explore mo lang maayos, kasi kung di mo kabisado maliligaw ka talaga. Tsaka nakakatakot lalo na pag weekdays, gamit mo lang yung motor sakyan, meron silang mga codings, tas may mga lugar sila na bawal talaga ang mga motor. Gabi na po, pero pupunta kami ng night market. Night market. Boss Ponky, shopping siya. Boss Peto. Food market. Gruntong. Magkano sa gruntong, kuya? Aming simple. 6.50. Tara. Ento. Oh. 10. Pa. Grilled pen na yan, balok.
Okay, so nag-taxi na nga pala kami pagkagaling namin ng night market. So mas mabilis yun kaysa maglakad ka yung maambon-ambon yan. Mura lang naman ang taxi doon. So kaya nag-taxi na lang kami. Time check, 4:21. Luwas na ng Maynila. Okay. Ang lamig, putik na yun. Lamig. Lord, thank you po. Ingatan niya kami, Lord. Grabe. Tapos 4 traffic agad. Ano ba yan? Dito tayo kagabi, di ba? Ito na naman yung mga patarik na mga, grabe naman tong daan na to. Ay, grabe. Kita ko na yung balon-balunan ko sa lalim nito. Uy, holy shit. Oh no. Oh. Isa pa. Last na tayo sa palas ng matarik. Oh, grabe naman, tarik naman na ito. Oh no. Dandaan lang tayo. Sobrang tarik. Walang mga putok dito. Meron, ano ba naman panis sa motor ko? Sige lang. Grab yan, kaya dire-diretso kasi siyempre baka mapanis i-deliver niya. Oh, grabe naman katarik nito. No, uy. Okay tayo dyan? Meron pa to, gas. Oh, no. Woo! Ubus ang brake talaga. Sige, ulit ko kayo kakainin mo. Hindi na. Hindi na kailangan i-check yung tin. Ay, grabe. Natakot naman dito sa ngayon. Sobrang lamig, grabe. Matapos. Woo! Time check. 4.6. 4.6. Kita ko. Yun, no? Check brake. Time check 4:53. Goodbye, Lion's Head. Till we meet again. Na dahil tao pa rin, no? Grabe na. Parang pang anito dito na. At okay guys, from here, ito na yung last video ko, pero alam mo, papasalamat ako kay Lord na iningatan niya kami sa biyahe namin. Pero yung biyahe namin, sobrang dami na talagang kasabay ng mga truck, sasakyan, anything. Grabe na talaga yung, kasi syempre Lunes na yun, sobrang dami na namin kasabay, sobrang init na. Pero we're very thankful na karating kami ng maayos. And susunod ulit. So thank you for watching guys. Susunod ulit. So sana makapunta kami ng Sagada. So yun yung target namin. Ay, peace out.